Si Giselle at Michelle ay mag-best friend ang high school hanggang college, pero isang gabi ay nawala na lang parang wala si Michelle habang naglalakad ito sa parking lot. Nang pinuntahan ng gwardya ang parking lot kung saan ito huling nakitang buhay, ay nakakita ito ng mga dugo. Ano ang posibleng nangyari kay Michelle? Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Hayward ay halos may 150,000 na populasyon at ito ay napakalapit lamang sa San Francisco. Ang lugar ding ito ay tinatawag na isang blue-collar town na halos kinabibilangan ng working class na mga tao at isa itong tahimik na komunidad. Pero isang misteryo ang nangyari sa isa sa mga ospital sa Hayward, ang Kaiser Permanente Medical Center. Noong gabi ng May 27, 2011, isang nursing student sa ospital na nagangalang Michelle Lay ang nasa kaligitnaan ng kanyang clinical training session. Siya ay pumapasok sa Samuel Merritt College at ilang taon na lang ay malapit na siya makagraduate at makuha ang kanyang nursing degree. Pero noong alas 7 ng gabi habang siya ay nakabreak ay sinabi niya sa kanyang instructor na kailangan niya lumabas sa parking lot dahil kailangan niyang kunin ang kanyang gamot. Pero nang matapos na ang 15 minuto na break, ay hindi na ito bumalik. Dito na nag-alala ang kanyang instructor. Pumunta ito sa parking lot pero ang tanging nakita lang niya ay ang sasakyan nito na parang nagmamadaling minamaneho palayo ng ospital. Agad na alarma ang kanyang instructor dahil ito na ang huling araw ng internship ni Michelle at kailangan niyang matapos ang training session upang makagraduate. Ang kanyang instructor at iba niyang kaklase ay kinontak si Michelle para malaman kung bakit siya umalis at nag-reply naman ito gamit ang text, pero napansin nila na kakaiba ang mga reply ni Michelle. Isa sa mga reply nito ay sinabi niya na umalis siya para pumunta sa Reno, Nevada. Pero lalo itong ikinaalarma ng mga kaklase nito kaya tumawag agad ang instructor ni Michelle sa security ng ospital. Nang pumunta ang security guard sa parking lot ay napansin nito ang dugo sa lugar kung saan nakapark ang sasakyan ni Michelle. Ano ang nangyari sa kanya? Buhay pa ba siya? Ang mga katanungan na ito ay ang mismong mga tanong ng pulis sa kanyang best friend na si Giselle Esteban. Ipinanganak si Giselle Diwag Esteban noong February 4, 1984. Lumaki siya sa San Diego, California pero ang kanyang pamilya ay galing sa Pilipinas na nag-immigrate sa Amerika. Ang kanyang pamilya ay mga profesional at ayon sa kanila ay isang masipag na estudyante si Giselle pero matatawag mo itong isang loner. Noong high school ay nabuo ang kanyang pangarap para maging isang nurse at ang ambisyon na ito ay isa sa marami nilang pagkakapareho ng kanyang best friend na si Michelle. Ipinanganak si Michelle noong October 12, 1984 at ang pamilya niya ay nag-immigrate sa San Diego mula sa Vietnam. Pero kung si Giselle ay introvert ay kabaligtaran naman ito si Michelle. Mahilig siya sa mga outdoor activities at palakaibigan nito. At bukod sa pagkakaroon ni Michelle ng maraming kaibigan ay marami din itong naging kasintahan. Ayon sa kanyang pinsan ay habulin ito ng mga lalaki. Kung sikat sa high school ang kanyang best friend ay kabaligtaran naman ang sitwasyon ni Giselle. Likas na matulungin si Michelle at ang katangiang ito ang naging tulay para magkakilala ang dalawa. Nang makita ni Michelle si Giselle na mag-isang kumakain sa cafeteria ng kanilang school ay nalapitan niya ito at dito na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Nang makagraduate sila noong 2002, pareho silang lumipat mula San Diego papuntang San Francisco para magkasama silang pumasok sa college. Pero kahit mabilis na naka-adjust si Michelle sa bagong lugar, ay nahirapan naman si Giselle. Nalihis ang landas nito nang makilala niya ang kapwa nursing student na si Scott. Ipinakilala ni Giselle si Scott kay Michelle at naging masaya naman ito para sa kanyang kaibigan. Umabot ng mahigit 2 taon na magkarelasyon si Scott at Giselle pero noong October 2005, bago gumraduate si Giselle ay may nangyari na hindi nila inaasahan. Sa edad na 21 taon ay nabuntis si Giselle at napilitan ito na huminto sa pag-aaral.
Kahit ipinanganak na niya ang kanyang anak, ay hindi agad nakabalik si Giselle sa nursing school dahil sa mahal ang tuition fee, kaya nagtrabaho ito sa isang daycare center. Dahil sa daming problema na dumating matapos niya magkaanak, ay naghiwalay sina Giselle at Scott noong 2008. Hindi lamang ang masalimuot nilang break-up ang kanilang problema, pero pinag-aawayan ng dalawa kung sino ang makakakuha sa full custody ng kanilang anak. Umabot sila sa korte at nanalo si Scott sa unang pagdinig ng kaso at iginawad ng judge kay Scott ang 80% ng custody ng bata. Pero habang ang buhay ni Giselle ay magulo, ay nagpatuloy naman ang buhay ni Michelle. Matapos siya makagraduate sa San Francisco State University, nag-enroll siya sa isang nursing program sa Samuel Merritt University sa Oakland. Nagtatrabaho din siya bilang isang part-time accountant habang isang full-time nursing student. Pero ano ang nangyari sa kanya at bigla na lang itong naglaho sa parking lot? Nakatanggap ng tawag ang Hayward, California Police mula sa instructor ni Michelle sa Kaiser Permanente Medical Center. Iniulat nito na ang 26 na taong gulang na si Michelle Lee ay nawala sa parking lot at walang nakakaalam kung saan ito pumunta. Ibinahagi din nila ang mga nakakapagtaka nitong reply sa kanilang mga text message na umalis ito sa klase para pumunta sa Reno, Nevada. Ayon sa mga kaklase nito ay napakaseryoso nito sa pag-aaral at gustong-gusto nito na matapos ang training sessions para makagraduate, kaya hindi sila naniniwala na aalis ito papunta ng Reno nang wala man lang pasabi. Ibinahagi din nila sa mga pulis ang dugo na nakita ng security guard sa lugar kung saan nakapark ang sasakyan nito. Nang imbestigahan ng mga pulis ang buong ospital ay nakita nila sa break room ang wallet nito na laman ang driver's license ng dalaga. Nag-focus sa mga pulis na hanapin ang sasakyan ni Michelle at swerte ang mga ito dahil ang sasakyan nito ay merong naka-install na device na tinatawag na LoJack na isang anti-theft recovery. Kinontak ng mga pulis ang manufacturer ng sasakyan at nag-request sila ng record para makita ang lokasyon nito. Kinabukasan ay nakuha nila ang impormasyon na kailangan nila at nakita nila ang sasakyan ni Michelle ng alas 9 ng gabi sa parking lot ng isang townhouse condominium complex. Pero hindi nila nakita si Michelle sa loob ng sasakyan. Ayon sa investigador na nakakita ng sasakyan ay walang senyales na may nawawalang mga gamit sa loob nito, pero nang maigi nila itong siyasatin ay dito nila nakita ang napakaraming dugo. Ito ang nagkumpirma sa mga investigador na hindi kusang umalis si Michelle sa ospital bagkus ay may masamang nangyari dito. Dito din nakita ng mga pulis ang isang ID mula sa Samuel Merritt University kung saan nag-aaral si Michelle pero nakapangalan ito sa ibang tao. Nang kinontak nilang may-ari ng ID ay nalaman nila na nasa Hawaii pala ito kasama ang kanyang pamilya. At nang mapatunayan na malayo ang may-ari ng ID sa lugar ng krimen, ay ipinagpatuloy ng mga pulis ang investigasyon at dinala nila ang sasakyan ni Michelle sa forensics team para makumpirma kung ang dugo ay galing ba talaga sa dalaga. At habang hinihintay nila ang resulta ng DNA, nagpatuloy sila sa pag-iimbestiga para makakuha ng ibang leads. Pinuntahan at kinausap ng mga pulis ang mga kapamilya at kaibigan ni Michelle para malaman kung may kaaway ba ito. At sa bawat tao na kanilang nakakausap ay isang pangalan ang paulit-ulit na nababanggit, Giselle Esteban. Dito na nalaman ng mga investigador na ang dating malapit na magkaibigan ay magkaaway pala, pero hindi sigurado ang pamilya ni Michelle kung bakit at paano nagsimula ang away ng dalawa, kaya binisita ng mga investigador si Giselle. Linggo ng 1:00 ng madaling araw, kumatok ang mga pulis sa apartment ni Giselle. Ibinahagi ng mga pulis sa kanya ang nangyari sa kanyang dating kaibigan na si Michelle, pero sinabi lang niya na baka nagpa-party lang ito. Pero nakuha niya ang atensyon ng mga pulis nang sabihin ni Giselle na nasa ospital din siya ng araw na nawala si Michelle dahil meron siyang appointment sa kanyang OBGYN dahil siya ay nagdadalang tao ulit. Lalo pang naghinala sa kanya mga investigador nang sinabi niya na nakita niyang nag-drive palayo si Michelle sa ospital. At dahil sa kanyang mga sinabi ay inimbita siya ng mga pulis para sa isang interview. We're close friends, is that right? Considered her my sister. And then, what happened? She made a mistake. Scott made a mistake. And was that when you were with Scott, or had you guys broken up, or? No, we were still together. We made the mistake twice. When was the last time that you and Michelle actually spoke? I don't know.
I remember seeing her at the meeting. Back in December? I think so, yeah. Okay. And what has happened since then? I don't know. How do you feel about the fact that she's missing? I wish you guys would find her already. And since you and Michelle used to be so close, what do you think is going on with her? I don't know. I don't know who she is anymore. But as far as you know, this would be very unusual for her, right? To have just gone missing? I don't know. I don't know Michelle anymore. I stopped knowing her a long time ago. But needless to say, you don't like her. Yeah, that's evident. That's Okay. very clear. How would you classify your dislike for her? What do you mean? I just dislike her. I don't. I mean, do you hate her? Do you want to see something bad happen to her? No, I just want her to stay away from my child. Nang tinanong ng investigador kung ano ang pagkakamali na nagawa ni Michelle at Scott, ay dito na niya sinabi na may relasyon ang dalawa. Dito na kumpirma na kahit hindi na magkarelasyon si Scott at Giselle, ay ang tao na kanyang sinisisi sa kanilang paghihiwalay ay ang kanyang dating best friend na si Michelle. Sinabi nito na ninakaw ni Michelle ang kanyang fiancé na si Scott sa kanya. Nang tinanong ng mga pulis kung may contact ba siya kay Michelle, ay sinabi nito na hindi niya maaalala dahil siya ay pagod at walang sapat na tulog. Iginit din niya na dahil sa nagdadalang tao siya ay hindi na niya iniinom ang gamot na nireseta sa kanya. Hinayaan ng mga investigador na umuwi si Giselle sa kanyang apartment dahil wala silang sapat na ebidensya para idetine ito. Pero ang mga hindi malinaw niyang sagot at ang kanyang di umunong problema na maalala ang mga bagay ay sapat na para sa mga investigador na pagsospetsahan siya. Kinumpis kanila ang sapatos ni Giselle at nagtalaga sila ng isang team para manmanan ang bawat galaw nito dahil umaasa ang mga investigador na ito ay pupunta sa lokasyon kung nasaan si Michelle. Ang pamilya ni Michelle ay nagsimula maghanap sa dalaga at nag-post sila sa Facebook na nawawala ito. Gumawa din sila ng mga yellow ribbons, mga flyers at t-shirts. Nag-alok din sila ng pabuya sa tao na makakapagbigay ng lead o clue sa kinaroroonan ni Michelle. Isang araw ay ginulat ni Giselle ang mga investigador dahil kinontak nito ang isang TV station para linawin ang kanyang pangalan. Ikinagulat ito ng kapulisan dahil ang kanyang pangalan ay hindi nila inilabas sa publiko o sa media at higit sa lahat ay hindi nila opisyal na kinonsidera na siya ay person of interest kahit may duda sila dito. Hindi ito ang una at huling beses na gumawa si Giselle ng aksyon para hindi siya magmukhang guilty sa mata ng publiko. Pero kahit pinagpepiestahan ng media ang kanyang salaysay, ay patuloy pa rin ang paghahanap ng pamilya ni Michelle sa kanya. Hindi tumigil ang search and rescue team para mahanap ito. Pero para sa mga pulis ay hindi na ito missing persons case dahil mahinala sila na patay na ang dalaga. Nagbukas sila ng isang murder investigation at sinimulan nilang i-review ang mga footage ng CCTV sa ospital. Merong 33 security camera sa parking lot pa lamang pero napag-alaman nila na bagong install lamang ang mga ito at hindi pa nakakonect sa network ng ospital. At ang isa sa mga ito ay ang camera na nakatutok sa parking lot kung saan nakapark ang sasakyan ni Michelle. Pero hindi nawalan ng pag-asa ang mga investigador dahil ang isa pa nilang option ay ang cellphone records ni Michelle. Kahit nawawala ang cellphone nito ay nag-request ang mga investigador sa network provider nito ng record. Ayon sa report, nakita nila na nagping ang cellphone ni Michelle sa ospital, parking lot at ang huling lokasyon kung saan ito nagping ay sa isang abandonadong lugar sa labas ng Hayward. At dito nila natuklasan na base sa record ng cellphone ng dalawa, sina Michelle at Giselle ay umalis sa parking lot ng parehong minuto at pareho din ang lugar ng kanilang destinasyon. Nang makausap ng mga pulis si Scott para tanungin sa love triangle ay nagulat sila sa sagot nito. Ayon sa kanya ay walang namamagitan sa kanilang dalawa ni Michelle. Idinagdag nito na ang love triangle ay resulta lang ng kapraningan ni Giselle. Mariin niyang sinabi at itinanggi na hindi sila nagde-date ni Michelle dahil meron itong kasintahan. Sinabi niya sa mga investigador na pareho nilang nilinaw ni Michelle kay Giselle na walang namamagitan sa kanilang dalawa. Pero kahit anong paliwanag dito ay hindi ito naniniwala. Ibinahagi din niya sa mga investigador na noong naghiwalay silang dalawa noong 2008 ay dito niya napagtanto na mentally unstable si Giselle.
Inakusahan niya ito ng stalking. Sinabi niya na opisyal na na-diagnose si Giselle na merong manic depression. Ayon sa kanya, isa ito sa dahilan kung bakit siya ang nanalo sa unang paglilitis sa kanilang custody battle para sa kanilang anak. Ang pangalawang rason ay dahil sa restraining order na isinampa niya dito dahil sa takot niya na maaari itong may gawing masama sa kanya at sa mismong anak nila. I asked you, can we just be honest about Michelle because she's the one issue that I really am having a hard time dealing with. That's not what you said at Yes! all. Okay, we well didn't then talk for fine. days. Starting from now, we are going to be honest about Michelle. Do you understand me? Whether you sleep with her, whether you share food with her, whether you talk to her, you will be honest with me. Look at me! You will be honest with me regarding her. Otherwise, Why? why? Because you lied about her so many times, it's hard to believe that you didn't sleep with her and knock her out. And you will. If you do it again, this is your last and final warning. Why? Do you understand me? It's your last and final warning. At nang marinig ito ng mga investigador ay lalo silang nakumbinse na may kinalaman si Giselle sa pagkawala ni Michelle. Pero hindi pa rin kontento ang mga investigador dahil gusto nila ng mas malakas na ebidensya. Kaya binalikan nila ang ospital kung saan huling nakita na buhay si Michelle. Nang in-interview nila ang mga staff ng ospital, isang sekretary ang nagbahagi sa kanila na isang araw bago mawala si Michelle ay nakita niya si Giselle sa ospital. Ayon sa kanya, nagtanong ito tungkol sa isang nursing program at tinanong nito kung pumasok ba si Michelle at sinagot niya ito na wala siya ngayon dahil pang 9:00 siya. Inalok niya itong umupo at umalis siya para magtrabaho pero pagkabalik niya ay wala na si Giselle. Makalipas ang ilang minuto ay dito na nila napansin na nawawala ang isang badge ng isang staff at dito napagtanto ng mga pulis na pumasok si Giselle sa isang restricted room at ninakaw nito ang badge. Ito ang parehong badge na kanilang nakita sa loob ng sasakyan ni Michelle. At ito ang malakas na patunay na inaalam ni Giselle kung anong oras papasok si Michelle sa ospital. Bukod sa nadiscovering footage, ay lumabas na din ang DNA result na nakita sa sasakyan ni Michelle. Kinumpirma na ito ay ang dugo ng nawawalang dalaga. Ang mga forensics team ay nakakita din ng dugo sa sapatos ni Giselle at ito ay nakumpirma na dugo ni Michelle. Nang kontento na ang mga pulis sa mga ebidensya na kanilang nakalap laban kay Giselle ay inaresto nila ito noong September 7, 2011, 3 buwan matapos mawala ni Michelle. Ayon sa mga pulis na umaresto dito ay hindi ito lumaban o nakipag-away, bagkus ay kusa itong sumama sa kanila papuntang police station. At kahit hindi pa nahahanap ang katawan ni Michelle, ay sinampahan ito ng kasong first-degree murder. Pero nag-aalangan ang district attorney na baka hindi sila makakuha ng guilty verdict kaya nagdesisyon sila na balikan ang huling lokasyon kung saan na-record na nagping ang cellphone ni Michelle. 10 araw matapos ang pag-aresto kay Giselle ay binalikan ulit ng mga investigador at search and rescue team ang lugar. At sa unang pagkakataon, isa sa mga search dogs ay may nakitang mababaw na libingan. Nang hinukay nila ang lugar ay nakita nila ang bangkay pero hindi nila ito makilala dahil buto na lang. Makalipas ang ilang araw ay nakumpirma na ito ay labi ni Michelle base sa DNA result. Nagsimula ang paglilitis kay Giselle at ipinilit ng kanyang abogado na siya ay hindi isang delikadong tao. Pero inilaban ng prosekusyon na pinagplanuhan ito ng mabuti ni Giselle. Idiniin nila ang metikuloso nitong plano na kunin ang badge ng isang staff sa loob ng ospital para planuhin ang pagpaslang kay Michelle. Ibinahagi niya sa mga jurors na naniniwala siya na sinaksak ni Giselle si Michelle mula sa likod nang kinukuha nito ang kanyang gamot sa parking lot. Ito din ang magpapaliwanag kung bakit may mga dugo sa lugar kung saan nakapark ang sasakyan ni Michelle. Para naman malaman ang motibo ni Giselle sa pagpatay kay Michelle ay iniharap ng prosekusyon ang kanilang star witness at dating karelasyon nito na si Scott. Isinalaysay nito na malimit silang mag-away ni Giselle pero ang kanilang huling pinag-awayan ay ang pakikipagkaibigan ni Scott kay Michelle. At dito na napuno si Scott at nakipaghiwalay siya kay Giselle. Anya, sa kung anumang dahilan ay tumatak sa isip nito na merong namamagitan sa kanilang dalawa ni Michelle.
Ayon sa kanya ay para kay Giselle, akala nito ay nililihim lang nilang dalawa ang kanilang relasyon, pero ang totoo talaga ay magkaibigan lamang silang dalawa dahil may kasintahan si Michelle. Pagkatapos nilang maghiwalay ay naging obsesyon ni Giselle na ang dahilan ng kanilang hiwalayan ay dahil magkarelasyon na ang dalawa. Sa isip niya ay may love triangle na nangyari kahit hindi ito naganap. Ipinresenta niya din ang recording ng kanilang usapan ni Giselle na pinagbabantaan siya nito na may mangyayaring masama sa kanya at kay Michelle pag hindi nila itinigil ang kanilang ginagawa. Makalipas ang 1 buwan pagkatapos ng pagbabanta nito ay sinabi ni Scott na nakatanggap siya ng tawag galing dito na may hawak itong baril at magpapakamatay ito pag hindi siya nakipagbalikan. Bukod sa mga tawag at mga voicemail messages ay ipinresenta din ng prosecutor ang mga text messages ni Giselle kay Scott na puno ng pagbabanta. Mariing itinanggi ni Giselle ang lahat ng akusasyon at ayon sa defense attorney nito ay toxic ang kanyang kliyente sa relasyon nilang dalawa ni Scott pero hindi ito nagpapatunay na siya ang pumatay kay Michelle. Ito ang strategy ng abogado ni Giselle para mabigyan ng mababang parusa ang kanyang kliyente. Idinagdag niya na ikonsidera ng mga jurors na ang kanyang kliyente ay buntis na nangyari ang krimen at hindi niya pwedeng inumin ang kanyang gamot para sa manic depression. Iginiit nito na ang hindi nito pag-inom ng kanyang gamot ay magpapatunay na naapektuhan ang kanyang pag-iisip. Matapos ang paglilitis ay inabot ng 4 na araw ang mga jurors para magkasundo sa kanilang verdict at noong October 29, 2012, si Giselle ay hinatulan na guilty sa pagpatay sa kanyang dating best friend na si Michelle. Nang mabasa ang hatol sa kanya ay hindi mo makikitaan ng emosyon si Giselle sa loob ng korte. Sinintensyahan siya ng 25 years to life imprisonment.